Ito. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanieras at kami po ang inyong makakasama hanggang 7:30 ng gabi, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Nakataya na ba lahat para sa 180 million Ultra Lotto 658 tonight? Ala, hindi ako nakataya. Sa mga nag-aambisyon na maging multi-millionaire, nakataya na ba lahat? May oras pa, di ba? Mm-hmm. Oo. Kasi Attorney Cam, pero usually tataas pa ito, no? Medyo tataas pa ito kasi may depende sa mga tataya later. Kasi sa Mega Lotto 645, ang mapapanalunan ay 8.9 million pesos. Wow. Para naman po sa Ultra Lotto sa 658 is 180 million pesos. Dos Kumpanieras. Attorney Cam, ilan ang 20% ng 180 million? Kukomputin natin yan. Mahina tayo sa math, kaya buti na lang may calculator. 180 million? 180 at 20%, 36 million. 36 million. So yung 180 million minus 36 million, yun ang maiuuwi mo kung mapanalunan mo or tamaan mo yung 180 million pesos na 658 Ultra Lotto draw tonight. Dos Kumpanieras. Pag ako nanalo, Panyera, tas nag-resign ako kinabukas, alam mo na ako yung nanalo. Kaso hindi ako tumataya Pag nanalo ako, Attorney Cam, bibilhan kita ng pera. Ano bang gusto mong currency? Dinar? Mas malaki kasi ang value ng Bahrain dinar. Yes. Ayan. So bibilhan kita ng pera. Ng Bahrain. So nag-aambisyon po tayo, nangangarap ng gising. Bakit naman hindi? Yes, pero natanong ko yan, Attorney Cam, dahil ang talakayan po natin ay tungkol sa, napakarami kasi Attorney Cam pala na hindi nakiklaim ng mga lotto winnings. Totoo ba? Yes. In fact, I don't know which year, nakita ko sa balita, more than 100 million pesos ang hindi na-claim for that year alone. I think I'm not so sure if it's 2022 or 2012, pero more than 100 million ang hindi na-claim. And therefore, bumabalik ito doon sa para sa charitable activities ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Dos Kumpanieras. Ayan, makinig. So, ang tanong natin ngayon, kapag ka ba nasira mo yung ticket mo sa loto, tapos nanalo ka pala, pwede mo pa bang ma-claim ang inyong napanalunang jackpot? Dos Kumpanieras. O, di ba ang saya? Kasi maraming namang problema nito. Tinupi yun. Kasi nakalagay doon sa likod ng ticket, di ba? Bawal tupiin, bawal mainitan, bawal ilagay sa anything na yung solvent, so bawal mabasa sa pakaingatan. Kapag ka daw ganun, ang sabi ng PCSO, hindi mo makiklaim ang napanalunan mo. Yan. Ang tanong, totoo ba ito? Ayan. Dos Kumpanieras. Makinig sa mga mananaya ng loto. Ba't umiiyak, Attorney Cam? Alam mo kasi, Panyera, tagal ko nang tumataya pero hindi pa ako nananalo. Tsaka alam mo, Panyera, di ba, sabi nga ni Panyera, yung 20%, yun yung tax. Dati kasi, di ba, parang walang tax yan Yes. Ngayon, nilagyan na po nila ng tax. 20% subject ito 20%. Sa 20% final withholding tax. No? Kaya naman, mangarap na lang tayo kasi ang pangarap po, libre yan, walang tax. Totoo.
Di ba? Oo, yun nga lang, hanggang pangarap ka na lang. Pangarap ka na lang ba o magiging katotohanan pa? Oo, di ba? Ang jackpot na iyong pinapangarap. Oh, marami ring mga controversial pagdating sa mga ganyan. Yes, maraming mga haka-haka. But then again, wala namang nagiging kaso. Yun. Pero ngayon, yan po ang sasagutin natin. So, yung mga mananaya dyan at gumagawa ng paraan para kahit papano ay, easy money. Of course, hindi rin easy money. Although mas malaki pa ang chance na mag-succeed ka sa pagtsatsaga mo sa pagtatrabaho kumpara sa chance na manalo ka sa loto. Tsaka alam mo, Panyera, gusto kong malaman kung kamusta na yung mga buhay ng mga winners natin sa loto. Kasi may kakilala kami, Panyera, na nanalo talaga sa loto. Pero siguro mga 18 million, ang bilis na wala yung pera. Kasi pag nag-aaway silang mag-asawa, pumupunta yung asawa sa ibang bansa. Antaray, doon gumagastos ko. So parang kasi pag instant money, so hindi madaling siya gastusin. hard-earned. Oo, so ang daling i-let go, ang daling gastusin. Plus yung investment, ang daming mga nanloloko ba? Kaya importante din po kasi may mga pagkakataon na nagugulat tayo sa malaking pera. So dahil nagulat tayo sa malaking pera, hindi natin natataranta tayo kung paano natin gagastasan. Kaya importante yung financial literacy. Dos Compañeras. Ayan. So, ang tanong ay pwede nga ba, no? Sasagutin ko na ng derechahan dahil we still have 7 minutes before we pause for commercial. Sasagutin na natin ang derechahan kung maaari ka pa bang maklaim. Ang sagot po dito sa tanong natin ngayon ay matatagpuan sa kaso ng PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office versus Mendoza. Kung saan, sabi ng Korte Suprema, yes, pwedeng-pwede mong maklaim ang inyong lotto winnings. Bakit? Kasi napatunayan naman ni Mendoza na siya talaga yung solong mananaya na nakakuha noong winning combination. Actually, lucky pick lang ito, Attorney Cam. Kaya lang ito'y umabot ng 9 na taon. No? Lumalabas, Attorney Cam, na yung October 2, 2014 na lotto draw na yun, dun tumaya itong si Mendoza. Pagkatapos, ang nangyari, nabali 3 tickets or 3 ang taya niya. So, 3 tickets yun. Tapos, ang nangyari, yung kanyang ticket, no, yung ticket ng Hello Miss Gracia, okay? Yung kanyang isa sa kanyang mga tickets, Attorney Cam, abay nalukot ng kanyang apo. So, ang ginawa ng kanyang anak, plinansya si ticket. Kasi ganun tayo, di ba? Kapag may nalulukot, pinaplansya natin yan. Kasagsagan ng COVID, nagpaplansya ako ng pera eh. So, yung ticket, pinatungan ng tela, plinansya si tela na nasa ilalim ang ticket at alam mo kung nangyari, nasunog si ticket. No? At ang natira na lamang ay 2 numerong makikita, gayon din kung saan ito itinaya. Yun. So, kaunti na lang ang mga, at saka yung partial na oras kung kailan ito tinaya. Ayan. Dos Compañeras. Although makikita din doon kung saang lugar binili or tinayaan yung ticket na yon. Ayan. Dos Compañeras. So ayan na, nagkaroon na, pumunta sa PCSO. Dire-diretso natin ang kwento. Exciting to ba? Siyempre, di ba? Yes, pumunta si Mendoza sa PCSO at nagkiklaim ng kanyang panalo na magkano ba ito? Parang medyo may hindi kasing laki ng sa ngayon, Attorney Cam, ano? Parang 12.39. Yes, 12.39 million pesos. 12.391 and 600. Yun yung panalo niya sa 642 jackpot para sa October 2, 2014 draw. Ayan. Ngayon, pagpunta niya sa PCSO, abay hindi siya nire-releasean ng kanyang panalo, hindi raw niya makiklaim, sabi ng PCSO. Bakit? Kasi sira yung ticket mo, no? Dahil requirement para maklaim mo yung panalo mo o requirement sa iyong panalo ay iyong ticket na dapat ay hindi gusot, hindi sira, dapat ay malinaw dahil idadaan ito sa validating machine and therefore, hindi yan mabavalidate. So, hindi mai-release ang pera na kahit pa sabing ikaw ang nanalo dyan. Dos Compañeras. Sinabi din ng PCSO na makukuha tayo nito. Diba? Stricto ang COA, Commission on Audit, and therefore, hindi talaga pwede. Dahil sa nag-ingay si Mendoza, nagkaroon ng investigation ang House of Representatives Committee on Games and Amusements. So nagkaroon ng investigasyon at nagkaroon ng rekomendasyon ang panel, no, ang komite, na i-release na ninyo dahil napatunayan naman. Malinaw naman na ito talaga si Mendoza yung nanalo eh. Oo, kasi diba? Parang pinagbatayan din nila yung record dun sa PCSO, yes, di ba?
Ngayon, hindi pa rin Ayaw pa rin. inirelease ng matigas ang PCSO. So, ano ang ginawa ni Mendoza? So, pumunta siya sa Regional Trial Court at nag-file for specific performance against PCSO. Specific performance para hilingin sa korte na utusan ng PCSO na i-release ang kanyang panalo, and at the same time, nanghihingi siya ng danyos perwisyo. Dahil kung ni-release daw ng PCSO agad ang kanyang napanalunan, abay hindi sana siya nagkagastos-gastos pa sa pagkakaso, sa pagbalik-balik sa House of Representatives at kung saan-saan para lamang maklaim ang kanyang panalo. At saka syempre, Kumpanieras. nandun na rin yung panyera, yung pagiging na-depress siya, Oo. di ba? Yung ang tagal-tagal na, alam mo yung panalo ka na pero hindi mo makuha yung Oo. premyo mo, di ba? Ang hirap Ano nun. na yan? Mental anxiety, panalo na. Naging ginto na, naging bato pa. Oo, Parang ay, gano'n. abot kamay na pangarap pero hindi mo makuha-kuha. Ay, naku po, yan. Di ba? Andyan na yung pera, nakikita mo yung pera na ito na yung ticket. Oo, eh. Pero hindi mo siya mahawakan, hindi mo siya magastos. No? So, ganon ang nangyari. So, pagdating sa korte, actually, kinatigan po ng korte, ng Regional Trial Court, maging sa Court of Appeals, itong si Mendoza sa kanyang claim. Sabi ng korte, dapat i-release na yan dahil malinaw naman na na-establish ni Mendoza na siya talaga yung nakabili ng winning combination, no? Kaya lang kasi sinasabi hindi po kasi sinasabi sa aming rules na dapat ipakita ang original at undamaged, no, na ticket. Dahil ito yung tinatawag nating best evidence rule, no? Ang best evidence ng pagkapanalo mo daw sa ticket ay ang ticket mismo na walang damage, walang sira, buo, no, at malinaw na nakasaad doon dahil iba-validate po ng machine ng PCSO. Dos Kumpanieras. So ayan na. Ay, pero sabi ng korte, yes, totoo. Na may Kapag ka may damage. question tungkol sa content Yes. nitong ticket, that is, ang ebidensya mismo is the ticket. But then, tingnan muna natin, sabi ng korte, tingnan muna natin, ano ba ang sinasabi para ka makapanalo ng loto, no? Diyan sa game of chance na yan. Ang sinasabi, hindi requirement sa pagkapanalo yung ticket mo. Ang requirement, makuha mo yung perfect combination. Yes. Yun ang requirement dun sa rules ninyo. So actually, yung rules ninyo, may sabi ng korte, actually yung rules ninyo, medyo ambiguous pa, merong kalabuan. No? Ang sinasabi lang naman dun dapat ay yung winning combination ay nakuha niya. So, at yung ticket ay ebidensya lamang, no? Ebidensya lamang na nakuha nga niya yung winning combination. Dos Kumpanieras. At dahil nasira nga, di ba, panyera, ang sabi ng korte, justified na mag-resort sa secondary evidence. So, ano yung secondary evidence? Pwedeng mga testimonya. Kasi, ang kini-question lang naman dito kung totoo bang siya yung nakabili noong ticket na yon or nakakuha ng winning combination. Kasi established naman, no, ang sinasabi nga na-establish naman na merong isang nanalo doon sa raffle na yon. Na-establish din, naipakita din kung saan itinaya ang ticket, no? At yung lotto terminal, no? So nag-testify yung may-ari or operator ng lotto terminal na eto po si Mendoza, lagi talaga tumataya yan Laging tumataya sa outlet ko. O yan. Tapos si Mendoza, nag-polygraph test pa siya sa NBI, pati ang kanyang pamilya. Pagkatapos, other than that, meron siyang certification mula clearance, tama ba? NBI clearance na nagsasabi, no derogatory record. So, sabi ng korte, nai-establish unti-unti, no? Nai-establish unti-unti itong fact na siya nga ito, no? Dahil yung nanalo base sa record mismo ng PCSO, no, sa system ninyo, doon sa Calacaa-Batangas tumaya. Itong taong ito, sa Calacaa-Batangas talaga tumaya. At doon sa mismong outlet na yon, siya tumaya. At wala namang iba pang claimant na nagsasabi na, hindi ako yung nanalo dyan. Nagsusolo siya. Yun. Dos Kumpanieras. Kaya sabi ng korte,
dapat i-release ninyo yung kanyang panalo. Ayan. Ibigay nyo na. Oo, napakaganda ng kasong ito Panyera, di ba? At least, di ba, alam na ng mga kababayan natin na yun. Lalo na ngayon sa digital age, Panyera, kasi ang daling picturean Yes. Ang daling Ang sinasabi lang kasi, best yung mismong ticket. Oo. Kasi i-validate. Pero kasi may mga QR code din yan and all, di ba? Kasi alimbawa ko, Saka madaling Panyera, i-verify. na-try ko na manalo ng 3 numbers lang naman, Panyera. Napakalaki na napalanunan ko. 100 pesos. Pinapasok nila sa machine, tapos inilalagay, congratulations, tapos kung magkano yung amount na napanalunan mo. So, 100 pesos. Ayan. First time ko lang na experience, ay, may ganun pala. Ay, para wala ka. Wala kang 12 million. Wala. Dos Kumpanieras. So, pero just the same, kung kayo po ang mananaya, wag nyo na pong antayin na umabot pa sa ganitong sitwasyon ang inyong pagkapanalo kung sakasakali man. Always keep your lotto ticket para wala nang issue. Yeah. Kasi, napaka-stressful na nanalo ka pero hindi mo maklaim. Oo, tsaka yung dumaan ka sa tedious process para lang mapatunayan na ikaw talaga yung better na yon. Kagaya nito, 9 na taon ang kanyang inantay. Grabe, di ba? Oo, Imbis na napakinabangan niya na yung pera, wala pa. Hindi naman niya masising apo, di ba? Pero syempre, Attorney Cam. Kumita dyan si Attorney. Oo, syempre naman. Dos Kumpanieras. So, alam na po ninyo, hindi kayo totally hopeless, no? Pero pakaingatan pa rin po yung ticket. And syempre, magbibigay pa kami ng ibang mga tips, no? To make sure na hindi naman kayo magoyo kung sakali na kayo ay mananayat na may chance na nga kayong manalo. At magbabalik, magandang gabi po muna sa ating mga tagapakinig, kasi marami tayong nakikinig tonight. Ito, magandang gabi sa iyo, Ma'am Irene Almodovar, Eduardo Narvaez, buenas noches sa iyo, Gael Enriquez, Tita Ami Miraflor Garcia, and Mami Belen Rovera, Lane Lewis, Kenneth Arevalo, and gayon din si Rudy Palma at ayan, sino pa bang nandito? Zoraida Nievas Falorina, and etong si balato daw niya. Wala po kaming maibabalato, manghihingi lang din kami. Imelda Bacani Donina, dyan sa Puerto Princesa City sa Palawan. Gayon din si ito pang mga iba, Mami Belen Rivera at Ma'am Grace Recta. Si Romeo Honrade Maramo, magandang gabi dyan sa Bilbao, Spain. Mabuhay daw tayo at marami siyang natututunan araw-araw. At syempre si Miss Roxanne Costa, Mario Manuba and Tita Rose Manuba, and of course Tito Irog. Gayon din si sino pa? Attorney ka, magbukas ka nga. Ito si Saturnino Laway Senior at Tubal Bacal Corrales. Ganun din po si Jerry Sumagaysay. At sabi niya, ito kwentong totoo kung bakit kailangan ng ticket. Kasamaan ko sa trabaho, lumabas yung numbers niya pero wala siyang taya. Hindi nakataya. Si Jovelyn Aquino Salvador Pascua, magandang gabi sa'yo. Hello. Ringo Placides, magandang gabi po mula sa Tuguegarao City. And batiin na din natin si Attorney Yapi dyan sa Star City. Yung mga gusto pong Star City, pwede po kayong pumunta dito. Marcelo M, magandang gabi. Gayon din kay Herminio Villaluz at Christian Carlo Villarasa. Magandang gabi po sa inyo. Tata Henyo and of course Pancho sa Bordo Junior. At ito si Ador Cortez dyan sa Kalumpit, Bulacan. At saka si Cynthia Ordiales. June Gache, good evening po. Judy Love Delgado at si Edil Plensky na nanonood din po. Magandang gabi po. Yes, at magbabalik pa ang programang Dos Kumpanieras. Pag-usapan po natin ang inyong mga pasugal. Experience sa Lotto. Pagtaya sa Lotto. Yung iba online sabong, yung iba, Attorney Cam, nagkakasino. O kaya yung mga meron din yung Panyera yung tres suertes, mga ganun. Suertes. Suertes. Saka yung dalawang taya, dati may alay pa. Ano matawag doon sa mga tumataya? Yung kapalit ng weteng. 2 numbers din. Yung iba naman, pinipray over ang slot machine. Nakapunta na ako dyan sa isang, ako din. Talagang pinipray over. No? Yung casino na napansin ko, yung mga slot machine, akala ko may pinipindot-pindot. Akala ko yung parang katulad ng TV na pag pinindot mo, yung pala, pray over pala. Pinipray over. Para sana manalo. Ayaan nyo po, malabo ang chance ninyong manalo sa Lotto, pero dito sa Dos Kumpanieras, malinaw na matututo kayo. Nakakasama pa rin po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam Cherry Ladami Molina. At kami po ang Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras.
mahihirapan kayo doon, ano. Pero kung sakasakali pong masira, nandito po kami ni Attorney Cam. Ayan, yung mga malakas ang pakiramdam, yung mga nananaginip, may mga ganyan Nananaginip ng number. Kasi iba combination ng mga birthdays, at saka kung Meron ano mga inaalaga ang number. Ayan. Okay, nakakasama po ninyo, hindi mga mananaya, pero tuturuan kayo para maklaim ang inyong panalo. Attorney Rina Seco. Attorney Campo, Cherry Ladami Molina. And of course, magandang gabi, Mang Ed Espiritu. At syempre, nanonood din sa atin. At happy birthday. 67th birthday niyang on Sunday, December 3. Si Mami Hilaria Pagunuran. Magandang gabi po sa inyo. And of course, advance happy birthday po. Magandang gabi din, Pancho Sabordo Jr., Josephine Garimbao, and si Ma'am Joseph Villamor. Gayon din si Fernando Tandok na nanonood sa atin sa Buenas noches a todas, Esteba en la ciudad de Zamboanga. Wow, ganda. Ganda. Gusto ko matuto mag-Spanish. Oo nga eh. Yan ang pinakamahirap na subject eh. Buti na lang wala sa ating subject. Meron kaming ganun. Ano ka ba? May Latin pa nga ako. Latin 1 and Latin 2 pa ako eh. Dos Compañeras. Anyway, tinalakay na po natin, binanggit na natin na may chance kayo. Wag nyo lang talagang mawawala yung ticket. Kasi syempre, kailangan ninyong ma-establish talaga na kayo yung buyer. No? Paano kung marami pala kayo? Tapos, halimbawa, sabay-sabay kayong may iba pang nag-claim, di mahihirapan talaga kayo. Tapos, pansin mo, Panyera, di ba, dun sa lotto ticket, sa likod kasi parang meron signature. Oo, meron dong warning na din. Paalala, reminder. Oo, pag yung iba kasi ginagawa, pinipirmahan na yun, para in case na mawala, at least andun yung kanilang signature. Pero ang tanong, inaalaw ba yun? Oo. I think it would be allowed. Oo, inaalaw siya. Kasi nakita ko sila kay Deo, pag tumataya, pumipirma sa likod. Kasi meron tayong Lotto King dito, taga-bili ng loto. Oo, diba? Okay, importante po, wag ibibigay or pahahawakan sa iba ang ticket. No? Kasi mamaya nanalo pala kayo, kinamkam na, inangkin na, no? Mas madali itong kamkamin kaysa sa lupa nyo. Kasi ito walang titulo, no? Sa lupa, dumadaan pa sa proseso, pwede nyong ipa-annotate. Pagka lotto ticket ninyo ang kinamkam ng iba, ay naku, goodbye sa pera. Kasi ang PCSO, ang i-entertain yan kung sino ang may hawak ng ticket. No? Unless mapatunayan mo talaga na talagang ninakaw pala yun. Meron ka mga, Pero walang pakialam doon ang PCSO. Dahil ang PCSO ang titingnan, sino ang may hawak ng ticket. Siyempre, kung ako yun, Panyera, ilalabang ko yan sa korte at baka ibalik sa akin ng tunay. Charot. Okay, alam mo, mga abogado talaga ganun eh. Oh. Kung anong pwedeng ilaban, lalaban talaga natin yan. Pero baka naman mag-lapse na yung panahon dahil meron ka lamang pong 1 taon para i-claim ang inyong napanalunan. Okay? And then, wag pong ipapamalita. No? Marami sa atin masyado na excite. Makakain lang ng medyo masarap #feeling blessed. No? Kahit sang katerba naman ng utang. Diba? So, wag na pong ipapamalita. Dahil bakit? Mamaya may mga masasamang loob. Ay dadayuhin pa rin namin kayo ni Attorney Cam ang hihingi ng balato. Mabuti kung kami lang dalawa. Paano kung lahat ng buong barangay pilahan kayo? Alam mo, karamihan sa mga ganyan, Panyera, kapag halimbawa nakatunog yung mga kapitbahay na sila ay nanalo ng loto, ganyan, yung iba, nagmamigrate sa ibang lugar. Pumupunta na sa ibang lugar. Doon nabili ng properties na sa medyo tahimik, sa mga sabdi, Kaya gano'n. nga hindi dapat na ipinagkakalat. Kasi yung iba, nauuna pa yung yabang kesa sa koleksyon. Correct. Kasi, alam mo, ang daming mga mga masasamang nilalang sa marami paligid. nga talaga. Kaya dapat ay tama na yung mga hashtag. Correct. #feeling blessed. #lotto winner. Ay, multi-millionaire. #100. Magkano yung 180 million winner. Ay, Mario. Mahirap yan. Ay, ubus yan kaagad. Ay, kung tambangan kayo, diba? Nanganib pa ang buhay nyo. Tapos lahat ng mga kamag-anak nyo lilitaw. Take note po success is relative. More success, More relatives. Nung araw, Attorney Cam, siguro may ganun ka din. Nung araw, nung bata pa ako, halos ayaw dumikit sa akin ng iba kong kamag-anak na hindi ako kinikilala. Nung naging abogado ko, Nene, di ba ikaw yung natatandaan ko, di ba? Success is relative. More success, more relatives. Kahit nung araw, hindi ka tinitingnan. Dos Compañeras. Nakahugot pa ako doon. Usually, totoo naman. Totoo yan. Pero reminder lang natin sa ating mga kababayan, no? Para, tone down kahit pa paano. Anyway. You'll never know. Bilog ang mundo. Yes. Minsan, nasa ilalim. Pasasaan ba't iibabaw ka din? So, ang tanong, ay nabanggit na natin ito, may tax ba ang lotto winnings? Yes. It is subject to 20% final withholding tax. Pero kung
10,000 pesos pababa po ang napanalunan ninyo, wala na po yung tax. Alam mo kung bakit may ganyan, Panyera? Dati kasi yung mga lotto winners, napunta ng ibang bansa, doon ini-spend yung kanilang pagkapanalo, di ba? Kasi in 2010, Attorney Cam, nung November 2010, merong isang balikbayan na tumaya dito at nanalo siya ng 741 million pesos. So si balikbayan, isang New Yorker, no, umuwi dito sa Pilipinas, sa Subic tumaya. Di ba? Alam kong kwento. Sa Subic tumaya si lotto winner, si New Yorker. Tapos nung na-claim niya yung ticket, na-claim niya yung winnings niya, wala siyang binayaran dito sa Pilipinas. Pagbalik niya doon sa US, siya ay nagbayad ng mahigit 200 million pesos. Wow. O, diba? Ibang bansa ang nakinabang sa buwis, hindi ang Pilipinas. Imbis na Pilipinas. So, with the train law, so isinama na nila yung 20% na final withholding tax. Ayun, yun po ang history kung bakit nagkaroon na ng buwis na 20% ang lotto winnings above 10,000 pesos. Dos Compañeras. Ayun, so yun ang malungkot. Kasi, pero alam mo, Panyera, sometimes hindi na naisip yan ng mga lotto winners eh. Kasi inisip na lang nila yung matitira. Kumita malaki, malaki 80% eh, di ba, Panyera? Saan mo kikitain yun? Tinaya mo ng 20 pesos, tapos ganun kalaki. O, ang tanong, paano kung nanalo kayo tapos may asawa ka pero hiwalay na kayo? Yan ang sunod na tanong, Attorney Cam. Kasi syempre kung halimbawa asawa ko yun, tapos nanalo, nalaman ko, nanalo siya. Magkaka-interest ako. Ay, hindi po pwedeng wala akong hati. Kasal tayo. Oo. Wala tayong prenuptial agreement. Kinasal tayo after August 3, 1988. Absolute community of property. What is yours is mine. Kaya naman, yung winnings mo, dapat kasama yan sa ating paghahatian. Kung 741, 60 million and 500,000. Di ba? Ang galing ko sa math, basta pera. Dos Compañeras. Yun. So kapag ka po lotto winnings, no, ay bahagi pa rin po ito, no? Yung panalo hindi yung talo. Kapag ka po lotto winnings or mga panalo sa sugal, ito po ay bahagi ng inyong absolute community of property and therefore, what is yours is his, what is his is yours. Ang iyo ay akin at ang akin ay iyo na din. Kahit hindi mo ibigay yan, yung pera na yan, at binili mo ng mga properties na kapangalan sa'yo, atin pa rin yan. Pa rin yan. Ang kailangan ko lang patunayan, kasal tayo nang binili yan. Diba? Kasal tayo nang nanalo ka. Yes. At wala kang lusot. Paano naman pag natalo? Halimbawa kasi may mga iba po na natalo sa sugal, nalululong. Sa mga casino, tsaka dun sa mga sabong online sabong, marami po talagang nalulung dyan. So marami pong mga kababayan natin ang natalo, dehado, no? Dinadala ang kotse sa casino. Binibigay ang ORCR, susi sa casino. Kaya pumunta ka dyan sa mga casino dyan, Attorney Cam. Napakaraming magagandang sasakyan. Pwede mong bilhin ng mura. O kaya mga titulo ng property. Naku, wala meron dyan. O gusto mo ng gadget, pumunta ka dyan, tumambay ka dyan, makakakuha ka ng kung ano. O kaya alahas. Yan. Wow. I know some friends na nag-finance dyan sa casino. So, actually, no, kapag ka po talo ang pinag-uusapan, kung sino ang nagpatalo, asawa na nagpatalo, kanya lang yun. Hindi pwedeng wala makihati. akong pakialam doon. Kung yung asawa ko ang nagpatalo ng 1 milyon, kanya lang yun. Hindi pa pwedeng ikarga doon sa absolute community. Sa kanya lang yun. Diba? At kung sakali na may inonse siya, hindi ako pwedeng habulin, no? Dahil sa pagkakautang ng asawa ko. So clear po yan. Clear po. Malinaw po yan. Sample lang po yan. Wala po akong asawa. Ang clear po dyan, pag happy-happy. Kayong dalawa. Pero sa kalungkutan, sorry ka. Sorry. Ang utang mo, talo mo, iyo lang. Yes. Pero ang panalo mo, share tayo. Ayan. Yan po ang sinasabi ng family code. Dos Compañeras. Diba? Sabi nila, parang unfair naman yun. Hindi po unfair yun. Tama po yun. Diba? Kasi like for example, no, yung mga nalululong po sa mga ganitong mga bet, Panyera, diba? No? Tapos to the point na nakakalimutan na yung kanilang mga obligations. Sige lang, kahit maubos yung properties, di ba? So, kung halimbawang may mga anak pa sila, Panyera, at least meron pang share yung mother na pwedeng ipang gastos dun sa kanila, pantustos sa kanilang mga anak. Magandang gabi po na Henry Escalante Dalohan, Mamerto Moreno, tsaka si Alexander C. at si Edel Plensky.
Judy Love Delgado and June Katche. Ganyan din si Emily Ambal. Attorney Cam, may sasagutin ng question dyan. Mamaya. Pero batuhin ko lang po muna. Ayan si Margarita Redman Langit mula po sa Masbate, Ami Torrecampo, si Diwani Gudaka at si Ivy Gutierrez ng Pangasinan. Magandang gabi po. And of course, nanonood sa atin Tita Mimi Arillo and Tita Cecil Arillo. Magandang gabi sa'yo. Yan, Attorney Cam, yung question dito, merong binabanggit ni si Ma'am Merto. Sabi niya gano'n. Attorney Cam, Attorney Rina, may nanalo po legit sa loto at kung totoo, nakukuha ba ng buo through account sa PNB at Land Bank lang naman? Hindi ba? Ganun. Ewan ko kung ano yung punto niya, pero may nanalo daw ba na legit? Parang yung question, may duda po ba kayo? Meron naman po, no? Meron naman. Kasi may mga pinapakita pero mga naka-blurred na yung mukha. Tapos totoo, kasi may kakilala kami na yung para i-encash mo. Kadalasan kasi daw, dyan sa may PCSO, pinakamalapit is the Land Bank. Kasi government. Yes. So, dun mo siya encash. Or kaya, pwedeng mag-issue ng cheque on your name, parang ganon. So, kung i-encash mo agad, okay. Kung hindi, pwede mo i-deposit sa yung sariling account. Huwag mo i-cash agad. Konti-konti lang. Yes. Kasi habang iniisipan ninyo kung paano ninyo i-invest, no? Huwag nyo kagad pagplanuhan kung paano nyo gagastusin. Kasi madaling mauubos ang pera nyo. Pag ang unang nyong plinano ay kung paano nyo gagastusin. Kasi kung ako magkano yung panalunan ngayon? 180 million. 180. Pero doon sa Mega ay lang 8.9. Kaya kong gastusin sa isang gabi ang 8.9 million. Talaga ba, Panyera? Parang di ko kayang gastusin yun Saan mo gagastusin, Panyera? Ilang purse lang yan Isa lang purse yan Sa bagay. O isang relo lang yan Baka ka nga kulang pa yan sa isang relo, Attorney Cam. Kasi di ba may relo na 16 million? Yung suot ni hindi, parang 43 million. So, at ni PBBM noong 43? Nung inauguration. Inauguration. Tsaka, di ba, pareho sila ni speaker. Yun. Di ba? Yun lang, kulang pa yun. Dos Compañeras. Sana all may 43 million na tatlo. Di man tayo billion nun. Sige, Attorney Cam, yung next question. Eto, may tanong dito, Panyera. Sabi rito, Attorney, ang asawa ko po ay nanalo. Sa wedding naman daw ito. Pero hindi niya ako hinatian. Hindi rin sinabi sa akin kung magkano. Pagdating na lang po niya, nag-uwi siya ng malaking TV flat screen. Hindi ko po tuloy maaway. Need ko po bang alamin kung magkano na panalunan niya. Of course. May karapatan ka. Oo, di ba? No? Kasi malay mo, no? Malaki yung napanalunan mo niya. Tapos TV lang. Di ba? At least alam mo, tsaka maganda yun mag-redound sa benefit ng inyong mga anak, ng inyong tahanan, no? Kung may kailangan ng mga renovations, ganyan. So, nasa mabuting pag-uusap yan. Kausapin mo at i-insist mo na alamin mo kung magkano talaga. Speaking of alamin, Moonbeats, ganyan din kay Ngoyong Montes, dyan sa Santa Maria, Bulacan, at iba pang mga nanonood sa atin. Speaking of alamin, pwede po ninyong alamin ang sweldo ni Mrs., ang sweldo ni Mr. Karapatan po ninyo yan because, again, what is yours is his. What is hers is his. Yan. Hanapin ang ang iyo payslip. ay akin, ang akin ay iyo. Yan. Karapatan po ninyong malaman ito. Yan. Dos Compañeras. Pero hindi po, no, wala po kayong karapatan na i-demand sa kumpanya na sa iyo idiretsa yung sahod unless meron pong utos ang korte na nagsasabi na nag-file kayo ng petition for support tapos merong certain amount, salary no na ibibigay sa iyo, ganon. Pero kailangan ito ng order ng korte. Kasi may iba kasi, Panyera, sumusugod dun sa mga kumpanya. Ay, wag. Tapos sinasabi na baka na ibigay. Maiban pa kayo sa kumpanya. Bakit nanggugulo kayo? Tsaka syempre yung reputation naman ng inyong asawa ay madadali din. Okay? Ayan. Paano kung nangutang ng pangsabong tapos ay natalo? Liable pa po ba ang mag-asawa? Binanggit na po namin, kahit po legit, illegal man o legit ang sugal, no? Kapag ka po ito ay sugal or yung game of chance, ay hindi po ito maaaring ikarga sa absolute community. Sino po ang nagpatalo, yun lang po ang may karga dito, may pananagutan. At hindi po pwedeng habulin or papanagutin ang mga ari-arian na pag-aari ng mag-asawa. Ayan. Sabi dito, yung napanalunan po ng ninong ko sa kasal,
namin, iniregalo po sa amin. Hinahabol po ng original white, ibalik daw po namin. Okay, ano yung napalanunan? Ito ba yung may kinalaman sa, kunyari, loto, ayan, siguro nanalo, tapos may binigay. Sabi nga po namin kanina, di ba yung loto, kung winnings yan, dapat meron talagang share. Therefore, hindi yan pwedeng ibigay. Ibigay kahit kanino. Correct. Walang pahintulot. Dahil kahit isa lang ang nanalo dyan, pag-aari yan ng mag-asawa. Unless, halimbawa, dinivide na ni mister, yung share na lang niya, tapos yung portion doon ang iniregalo sa inyo, o yung portion ni wife, nasa kanya na. So, hindi na. Yan. Ito, yung question din ni Vienna, ganun din, yung natalo sa sugal, pwede bang singilin sa conjugal or absolute community assets? The answer is no. Yun. Pwede lang po pakinabang, paghayahay, kayong dalawa. Anong tawag, kabaliktaran ng hayahay? Kapag kasad, yun lang natalo. Hindi po ito tungkol sa sugal, pero kung may utang po sa amin ng family friend namin, ng misis ko, pwede bang ipahatak namin ang sasakyan nila kung hindi siya nakabayad? Wala po kaming kasulatan, pero binigay po niya sa akin ng ORCR, ng kotse. Ayan. Hindi po sapat, yung sugal, pero may utang sa kanila. Pero parang lumalabas sa iprenenda sa kanila yung kotse, ORCR, isinorender sa kanila. Pero hindi po enough, no? Yung pag-surrender ng ORCR para mag-constitute ng mortgage. So, kailangan po kasi, for it to be valid, yung sa Personal Security Act, no, of 2017, kailangan po ito ay nasusulat. At dapat ay other than the turnover of the copy of the ORCR. No? Nasusulat dapat ang kasunduan. Ayan. Ito yung mga mahilig tumaya sa casino. Sabi, sinangla po ng asawa ko or ipinrenda ng asawa ko yung aking sasakyan. At ngayon po, nasa may casino na po naiwan. Pwede po bang makuha ang aking sasakyan? Nakapangalan po siya sa akin. Okay. Kung nakapangalan po sa inyo, doesn't matter, no? Kung halimbawa po, kinasal kayo, August 3, 1988 pataas, at wala kayong prenuptial agreement, ibig sabihin, kayo pa rin po ang may-ari ng property. Dalawa kayo. Ayan. So, hindi lang ikaw. So, ngayon, sinabi namin kanina, kapag sa mga losing game, na mga ganito, like sa casino, dapat yung share lang nung husband mo. Yung sa'yo, hindi. So, dapat, kung kaya mong di ba, panyari yung half, mabayaran mo, di baka makuha mo siya. Kasi hindi pwedeng iprenda yon ng siya lang. Kasi nga sabi sa batas, dapat yung siya lang ang mayroon liability. Hindi ka kasama doon. Yung ibang asawa po ay kanya at ang akin ay kanya pa rin po. Paano po ba yun? Parang mga mamisis yan Sabi ni Romeo Honrade sabi ko na nga lalaki nagtanong yan Kasi ganun sasabi ng mga misis ang sayo ay akin, pero ang akin ay akin pa rin. Mga misis. Ganyan ba ang setup nyo ni Papa Kim? Okay, ito may question si George. Attorney, nalulung po sa sugal ang misis ko habang ako ay nasa abroad. Naubos po ang mga pinaghirapan ko at pati ang bahay namin ay nanganganib na mawala dahil sa pagkalulong niya sa sugal. Ano po ang pwede kong gawin? Dos Compañeras. Sasagutin po natin yan sa ating pagbabalik. Pero Attorney Ka, magandang gabi po muna sa mga iba pang nanonood sa atin, Moonbeats at Tita Ami. Ay, bukas pala ay Pasay Day. Meron pong parade. So, magkita-kita po tayo. Ganyan din, magandang gabi, Josephine Garimbao at Jovelyn Pasqua. Good evening po sa inyo. Si Nyoyong Montes nanonood po sa Maya, Santa Maria, Bulacan. Si Moonbeats, sana manalo siya sa loto. Tumaya pala si Moonbeats balatuhan mo kami, Moonbeats Oo nga. Pakape ka dito sa amin kapag nanalo ka sa loto. Swerte ako sa sugal, Attorney Cam. Although never pa ako nagsugal. Pero swerte ako sa mga raffles dito sa atin sa Christmas party. Oo nga. Lagi akong siniswerte. Tapos, meron akong kakilala dati na contractor, client ko. Sinama niya ako sa casino, nanalo siya, binibigyan niya ako ng mga chips. Hindi ko naman alam ibig sabihin. Binigyan na ako ng ganon, 100,000 pesos pa lang isang ganon. Ay, naku! Binigyan niya ako 5. Hindi ko naman pinansa, nakala ko wala lang. Tapos tinaya niya ulit, nawalan ako, hindi ko alam Dos Compañeras. Next time, alam ko na.
Kaya pag magkakasino ka, isama mo ko. Hindi ako marunong magkasino. Oo nga eh. Kapag ka nagkasino ka, isama mo ko. Swerte daw ako eh. Na-try ko lang Kasi, yung slot machine nun. swerte daw yung nanal ko sa ilong. Yung sinasabi ng mga Chinese, no? Tapos, maganda din magpunta sa casino. Alam mo bakit? Bakit? Libre ang drinks. Tsaka libre ang food yata doon, di ba? Pero Libre pansinin mo yung mga casino, parang yung taas niya, di ba, kulay blue, lalo sa Macau. Kasi para makagoyo, para hindi mo ma-feel na gabi na o madaling araw na. Para feeling mo, daytime pa din. Di ba? Yung sa Macau nga, ang ganda-ganda, di ba? Diba? Hating gabi na pala, akala mo tirik na tirik ang araw. Diba? Kitang-kita mo yung pala, paintings lang. Anyway, magbabalik pa pang programang Dos Kumpanyeras. Ilan po muna mga paalala, kami pa rin po ang mga panyera ng bayan. Light ang talakay natin ngayon. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Campo, Cherry Ladami Molina. At ito po ang Dos Kumpanyeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Sa mga tumaya dyan at posibleng manalo, balato namin ha. Huwag niyo kaming Huwag niyo kakalimutan. kaming kakalimutan ha. Magandang gabi po muna sa mga nanonood sa atin sa DZRH News at DZRH News Television. Si Ronald Sagun and Ivy Gutierrez, kayo din si Diwani Gudaka and Ami Torre Campo, si Tubal Bacal Corrales. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin po kina Luding Bunggaling at ganoon din po kay Mama Jovita and Papa Will, kay Mama Sinta na Olongka po. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din sa iyo, Ate Lily Baradi and family. And of course, advance happy birthday sa iyo, Kisas Habson. Uy, happy birthday! Happy birthday din sa iyo, Cesar Chavez. And of course, happy birthday din. Sino pa bang mag-birthday ngayong December? Si Heine Hartendorp. Yan, magandang gabi and happy birthday sa iyo. Magandang gabi din Joseph Abalos and Jason Abulencia, mga nanunood sa atin. Si Marcelo M, dyan pala nanunood sa atin sa Masbate City. Magandang gabi daw kay Chona Punzalan dyan sa Quezon Province and Federico Bagisi. Si Herminio Villaluz nanunood din sa atin. Attorney Cam, merong question dito yung si George kung nalulung daw sa sugal ang misis niya habang siya ay nasa abroad. Naubos po ang mga pinaghirapan ko at pati ang bahay namin ay nanganganib na mawala dahil po sa pagkalulong niya sa sugal. Ano po ang pwede kong gawin? Ang question ko, paanong nanganganib yung bahay ninyo? No? Ito ba ay dinala niya sa casino? Kasi Titulo. Titulo, Attorney Cam, dinadala sa casino o Isinangla. binigay ang title, yun na ang sinali sa pinangbet. Bahay ko sa Forbes. Ay, social. Wow! Sana all. Sige, last bet, bahay ko sa Forbes. Ay, ang social, di ba? Nakakaloka. Pero alam niyo po ba, no, na kapag ka po ganito, doon po sa Rules of Court natin, Rule 39 ng Rules of Court, na hindi pwedeng kunin ang bahay na tinitirahan ninyo para pambayad sa pagkakautang, maliban na lamang, no? May ilan lang kondisyon kung kailan maaring kunin ang bahay, kumbaga i-sequester or i-attach or gamitin ang property ang house and lot ninyo bilang pambayad sa pagkakautang. Ito ay pwede lamang kung hindi mo nababayaran yung buwis doon sa property. So pwede yun. O kaya naman ay umutang ka bago pa tumira sa bahay na ito. But I assume, no? Kailan lang nangyari yung pagkakautang, ito existing na yung bahay, di ba? Pangatlo, yung mismong bahay ang mismong nakasangla, kung pwedeng ganon. O yung pagkakautang ay dahil sa mga materyales, no, sa pagpapagawa ng bahay, o kaya ay labor and materials sa pagpapagawa ng bahay na ito. But meron lang din siyang limit, no, yung family home para ma-exempt dito sa execution, no? So dapat ay matingnan mo ito kung magkano ang value ng bahay mo at ito ba ay registered as a family home. But generally, no, kapag ganito, hindi siya pwedeng ma-execute dahil sa pagkakalulong sa sugal ng iyong asawa. Again, hindi dapat mapanagot, no, ang inyong conjugal or absolute community assets sa pagkakautang ng iyong misis. Dos Compañeras. Sa mga misis, no, itong medyo nakakalungkot yung mga may kilala tayong mga nagtatrabaho abroad, mga seaman, ganyan, yung mga OFWs natin na nagpapadala ng mga malalaking halaga, tapos yung mga dito sa may Pilipinas hindi iniingatan, hayahay. So pagdating nung nag-retire na seaman o kaya OFW,
Wala na. Kawawa nga. Kawawa. Wala man lang naipon. Naghirap, nagtiis. Tapos naging hayahay yung, hindi naman lahat, marami pa rin talagang nagsusumikap dito sa naiwang pamilya. Pero yung iba, Attorney Cam, yung mga kwento ng napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng aking buhay. Totoo yan. Diba? So, sana isa sa mga realizations ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung nahihiwalay sa pamilya, no? Yung naiwan dito at saka yung nasa ibang bansa. Pumunta sa ibang bansa na ang purpose, ang dahilan, ay ang motivation, ay ang mapaganda ang pamumuhay ng pamilya. Pero pagdating doon, gumanda ang buhay ng nandito sa Pilipinas dahil pinapadala ang pera, pero winawaldas ng mga nandito sa Pilipinas. Yung iba, Attorney Cam, hindi pa nakakapag-aral ang mga anak dahil, kung ano-anong tinututukan. No? Yung iba naman, Attorney Cam, nandun sa ibang bansa, nalulong sa kung anumang bisyo dahil sa kalungkutan. Kaya dapat talaga, Attorney Cam, yung emotional support para sa isa't isa. Dos Compañeras. Ito may nagtanong naman dito, paano naman po kung halimbawa, merong isang tao, no, stranger, no, hindi mo kilala, binigyan ka ng ticket. Tapos yung ticket na yon nanalo. Papaano na yan? Form part pa rin po ba yun ng absolute community of property ng inyong mag-asawa? Ayan. Ang answer po dyan ay hindi. So, ito po ay magiging separate property ninyo. Bakit? Kasi po, no, kahit na yung ticket na yon ay binigay sa inyo, yung winning prize kasi ng ticket, ang trato dyan ng PCSO ay income. Tsaka, di ba nakalagay dun sa family code, kapag halimbawa, yung may binigay sa inyo by gratuitous title, di ba? Donasyon. Di yan po ay separate property na ng asawa yung nakatanggap ng ticket. Yes. Kaya dapat maging mabait kayo. Exclusive property of the recipient. Parang tinatrato po ito naman na. So, gratuitous title or gratuitous transfer sa inyo. Ay, swerte naman nun. Di ba kasi sa movie ko lang napapanood yun Di ba yung binibigyan, nakapulot ng ticket o kaya binibigay ng stranger, tas yung pala, totoo. Mananalo. Baka naman ang nagbigay sa'yo si Lord. Yes. Emma Samiliano, magandang gabi sa'yo. Nanunood dyan sa Antipolo City. Ganyan din si Miss Marilu de Guzman. Sabi niya, 24 days before Christmas. O sana kayo mga tumataya sa loto, lahat manalo. Kalang ang konti na nung paghahatian ninyo. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Ikaw na, Panyera. Ako na ba? Ayan. So, again, inuulit po natin, hindi po totoo yung kapag nasira na ang ticket nyo, wala na kayong chance makarecover. No? It's just a matter of proving na ikaw ngayon tumaya at tama yung winning combination mo at syempre, other facts to be established. No? So, yan po yung magagamit po natin yung PCSO versus Mendoza na ito lang, March lang, 2023 case, Attorney Cam. Yes. Ang saya, diba? At saka again, clarify natin na ang utang na pera na gawa po sa pagsusugal ay hindi pwedeng singilin sa kanyang asawa. Yes. Ngunit ang napanalunan na pera naman po sa sugal, katulad ng ito, share ninyo. Share po, parte po, kasama po ito sa property regime ninyo. Yes, okay? Sa inyong absolute community property. Vince Escueta, magandang gabi sa'yo. Ito, wala na itong kinalaman sa Attorney Cam sa sugal, pero in a way, no, parang sugal pa din ang thing. Si Joseph, Attorney, nag-invest po ang ex-wife ko sa kung ano-anong negosyo. Lahat po pumalpak. May utang po ito at co-sign po ako sa kanyang mga loans. Am I liable? Hindi naman po ako nakinabang sa business niya. Ay, di ba? Dos Compañeras. Yung kung talagang hiwalay na kayo, may basbas na ng korte, ay wala ka dapat pananagutan. But, no, kahit pa kayo ay halimbawa nandun na sa ganong sitwasyon, pumirma ka kasi, di ba? Kapag pumirma ka, no, either as guarantor or as a co-maker, magkakaroon ka pa rin ng liability. Kung guarantor, mas maluwag-luwag dahil kailangan munang ubusin ang mga properties niya bago ka masingil. Pag wala nang napiga doon sa asawa mo, saka ka palang kukuna, sa ex-wife mo, saka ka palang hahabulin. Pero kapag ka ikaw ay co-maker, no? Hindi dahil sa mag-asawa na kayo ang issue dito Kapag ka ikaw ay co-maker, no? Pwede sa inyo ang habulin kahit sino sa inyo anytime, basta due na and demandable yung pagkakautang. Kaya wag pong pipirma as co-maker. Oo, delikado yan. No?
Dos Compañeras. Ganun pa naman minsan kapag panyera, 'di ba, yung mga mauutak yung mga nagpapautang eh. Oo. Kailangan na naka-sign ka as co-maker. Yung iba naman pirma lang ng pirma, hindi alam ang ibig sabihin at hindi alam ang liability nito pagdating sa inyo. Kaya huwag pong pipirma. Ayan. Ang bilis ng oras. Batiin mo na yung mga kailangan. Batiin Attorney Cam. Ayan, magandang gabi rin po sa mga nanonood dyan sa may Marcos, Ilocos Norte, kila Tita Erlinda Agloco. Magandang gabi po sa inyo dyan. At si Norman Susada dyan sa San Luis, Aurora. At ang ating mga tagapanood dyan sa Palawan, si Ginoong Lanlan Cortez, magandang gabi po sa inyo. Gayon din Attorney Cam, si Boboy Puertos dyan sa Puerto Princesa City sa Palawan, magandang gabi po. And mga taga Benavista, Marinduque. Ayan, Alexander C, ganun din po kay Mamerto Moreno at si Jonas de Guzman. Itong si Jerry Quebral ay nanunood din sa atin. Gayon din Attorney Cam, meron pa tayong last na lang, Ma'am Grace Recta, magandang gabi sa iyo, and of course Mami Jovita Adami nanonood. Oo. Number 1 fan natin yan. Magandang gabi po sa inyo. And of course, happy weekend po. Para po sa mga interesado na makipaghatid kay Ginoong Reggie Spirit sa kanyang hantungan tomorrow, meron pa rin pong mass tonight, no? Tapos bukas po ay alas 9:30 ang libing sa Heritage Park sa Taguig City, no? Ngayong gabi ay pwede pa rin ang viewing. So, again, no, nakikiramay po kami sa mga naiwang pamilya ni Ginoong Reggie Espiritu, isang batikang mamamahayag, and marami ang na-mentor niya dito, Attorney Cam, so marami siyang naturuan. Karamihan dito ay talagang trained ni Reggie Espiritu, magaling na writer, magaling na headliner, yan. And of course, very fair and hindi matatawaran ang credibility. Super humble pa. Yes. Puro kakalokohan, Attorney Cam. Yun yung last line sa akin ni Reggie Espiritu pag nag-joke kami nung Friday. Sabi niya sa akin oh, I knew it was you. Sabi ko, of course, I have my way of announcing my presence. Ayan, tapos ay puro kakalokohan. So, yun lang, napaka-cool. Anyway, paalam na po sa inyong lahat. Magsama-sama po ulit tayo on Monday. Happy weekend po and of course, bukas, wala pong pasok dito sa Pasay Day tomorrow. Sama po kami sa parade, makikita ninyo. Happy weekend po sa inyong lahat. Kami po inyong mga nakasama. Kasama po namin si Ray Taladro. Maraming salamat po. And of course, ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cherry Ladami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.